Hello, magandang araw po sa inyo lahat. So, si Marlon po ito. Nandito po tayo ulit sa Urban Deco Homes Ortigas. Yan. And papasok tayo dito sa mismong site. Sobrang init. Actually, yung dinadaanan natin ngayon, nalipat na kasi yung mismong para sa daanan ng tao. So itong lugar na to, daanan na to ng sasakyan. So yung mismong daanan ng tao is nalipat na doon sa mismong unahan sa gitna. So update lang tayo. So kung ikaw ay naghahanap ng kondo na dito sa Pasig or sa Metro Manila, sakto to para sa iyo. At kung ikaw ay nagbabalak mag-invest o magkaroon ng rental na unit, isa tong the best project para sa iyo. At kung ikaw naman ay merong pag-ibig or iniisip mo na pwedeng ipasok sa bank financing, meron din kasi tayo nito so ito ay para sa iyo. And yan, nandito tayo sa Urban Deco Homes Ortigas. Napakaganda ng project natin. So, nilalakad lang natin siya para makita po ninyo yung mismong site. Actually, this is a 19,000 units. Ito po karami yung condo na ibinibenta natin. So, napakaganda po nito para sa investment sa mga nagsisimula mag-invest, diba? Kaysa naman yung pera natin ay mailagay sa gadgets na bandang huli is bumababa yung value, sayang. Pero kung halimbawa iniisip natin na ilagay yung pera natin sa investment, at the long run tataas yung value ng property, at the same time magagamit mo na siya as paupahan. So the best to. Yung iba kasi ang ginagawa sa pera is bumibili ng kung ano-ano damit. Wala namang problema doon kasi necessity naman yung kailangan naman ng tao yun. Pero yung iba kasi is ginagawa siyang sobra-sobra. So hindi na siya advisable. Okay? So ang pinaka the best pa rin is i-invest mo yung pera mo, lalo na kung halimbawa bata ka pa, the age of 25 or katatapos mo lang, kag-graduate mo lang ng college, may maganda ka ng hanap buhay, maganda mag-start ka na kaagad. Kasi ang kagandahan sa investment, ang pinaka-strength ng investment, pag nagsimula ka ng maaga, kasi compounding siya so yun ang pinakamaganda. At saka pag nagsimula ka ng maaga sa investment, yung lahat ng privilege ay nasa sa'yo. Ang difference lang, pag nagsimula ka ng maaga, syempre may mga pagkakataon kasi na hindi ganun kalaki yung nakukuha mong income. Pero kung matututunan mo kung paano pag-aralan or paano gamitin yung pera through investment, is napakalaking strength yun, lalo na sa nagsisimula sa buhay. So nandito tayo sa sa Urban Deco Homes Ortigas. Papasok tayo. Ito yung daanan ng tao actually. Yan. Ito, parking po yan. Parking slots. Ito, na siya RFO na. Ready for occupancy na ito kung hindi ako nagkakamali. Yan. Pasok tayo sa gatehouse. Yan. So napaka strict ng guardia natin pagdating pumapasok, kasi sinisecure nga nila yung mga pumapasok sa loob, diba? This is a gated compound or gated condo or unit. Yan, napakaganda ng project natin, diba? Ito, this is an atrium. Yan, mapapansin nyo yung looban po nyan is ito, yung pinaka part na yan
ano po yan, courtyard or tinatawag namin inner, diba? Inner unit yan. So meron tayong 3 sizes na available, 30 or 30.60, 35.57 and 42.07. yan. Square meters po yun mga kasama. Napakaganda ng project natin. So ito nga ang kagandahan dito sa ginagawa natin diba? Lalo na yung mga bago or nagsisimula pa lang maghanap buhay, I really suggest mag-start na po kayo na mag-invest, diba? If kaya naman magsimula na, mag-start na kayo, gawin nyo na kaagad na paupahan. Kasi ang nangyayari ngayon, lalo na ngayon pag hindi ka nag-aral mag-invest sa pera mo, ang malaking possibility is masasayang at masasayang lang. At makikita mo, naubos na pala yung mga araw mo, pati yung kakayahan mong magbayad, di ba? Yan. So, investment talaga yan. Yung iba, ang ginagawa kasi is ganito. Kumukuha ng property, tapos tinitira nila. Okay naman yun, wala namang problema doon. Pero ang suggestion ko talaga is kumuha ka ng property, paupahan mo. The best to. Lalo na yung mga nasa OFW, yung lumilipad o pumupunta ng ibang bansa, naghahanap buhay. Kasi ito nga yung nagiging concern ko sa mga, lalo na pag kumikita, hindi nila alam kung saan nila ilalagay yung pera, diba? Yun ang nagiging natin, advocacy na dapat kung may pera ka, alamin mo kung saan mo ilalagay yung pera mo. Kasi lalo na ngayon napakataas ng technology. Pag hindi ka masyadong nag-aral ng financial literacy, yun ang magiging problema mo, diba? Yun ang magiging problema mo. Kasi nga hindi ka aware sa gagawin mo sa pera mo, bandang huli ikaw rin ang mahihirapan, diba? Yun ang lagi nating nire-remind. Kasi lalo na ngayon napakaraming opportunity sa mundo, diba? Kung halimbawa, yun nga sabi ko nga yung mga young professionals, so yun kasi talaga gusto natin ma-educate yung mga young professionals nagsisimula sa kanilang journey sa buhay. I really suggest na you need to start now. Start investing. Maraming ways, maraming ways ng investing. Merong stocks, merong mutual funds, yun, marami. And ang pinaka nakita ko na the best pagdating sa investment is yung rental properties. Bakit? Kasi itong stocks, mutual funds, kung ano man ETF, EFT or ETF, I'm sorry, hindi ako masyadong familiar dyan. Tapos yung mga sa mutual funds, yan, ang nagiging concern natin dyan is kumbaga high risk yun high risk. Ang real estate kasi is slow paced, pero yung returns niya malaki rin, maganda yung returns niya. Dalawa kasi pwedeng pagkunan ng returns ng ng real estate, yung value, yung zoning value ng property is lumalaki. At the same time, pag tumaas yung property, yung value ng unit lumalaki. At the same time, ang kagandahan dyan is pag nagagamit mo na yung unit, pwede mo na siyang paupahan, diba? Kumikita na siya, nagpapasok na siya ng pera. So ganun siya, may katulong ka na kagad, diba? Yung iba kasi ilalagay mo, halimbawa stocks, lalagay mo yung pera mo dyan, lahat naman maganda yan kaya lang depende kasi dun sa sa preference. Ako, mas preference ko kasi itong real estate dahil pagdating sa security, yung loss nito is mababa kumpara dun sa ibang investment, diba? Yun ang kagandahan dito sa ginagawa natin. So
ano tayo, the best yung ginagawa natin dahil nga investment yan eh, bandang huli it gains kasi ang investment pagdating mo sa pag if you're a student of investment, ano talaga siya, bukod sa slow pace siya, ano siya, patagalan talaga, mas matagal, mas maganda kasi doon nabubuo yung compound interest eh, doon tumataas talaga yung value. So just to give you a quick information dito sa ginagawa natin, we started 2.2 2019, 2018, mga 19 yan, 2.2 before pandemic. Pero ngayon ang pinakamababa natin is nasa 3.3, almost almost a million or a million na yung value. Ilang panahon lang tumaas na yung value. Now, ba't ko sinasabi yun? Ang kagandahan doon kasi yung property mo, nilagay mo lang siya dyan, ginagamit mo na siya, at the same time tumataas pa yung value, napapakinabangan mo na siya, diba? Yung iba kasi, lalo na kung halimbawa mga funds or mga investment, ang ginagawa dyan, monthly naglalagay sila, at the same time tumataas yung annual, yung hindi pala tumataas, may specific na annual return sila, mga 7%, 6%, minsan 10%, pero ang basic din mga nasa 7% yung annual return. Ito naman kagandahan dito, halimbawa napaupahan mo na, depende kasi ang paupa eh, depende dun sa ano mo eh, sa value ng pinapaupahan mo. Kasi dito pag inayos mo talaga siya, pinaganda mo siya, pwede mo siyang mapaupa ng malaki. So initially mag-i-invest ka talaga, gagastos ka, kasi nga papagandahin mo. Pag gumanda siya, pwede mo siyang paupahan ng mas malaki. And ang maganda rito, ang laban na naman dito is ano, yung upa is good for 1 year. So targeted mo 1 year, may kontrata kayo, at the same time yung 1 year na yan, alam mo na may pumapasok na pera sa'yo 1 year, diba? Ganun siya kaganda. And ang isa sa pinaka catch nito is pwede mo siyang ipasok sa Pag-ibig, diba? Pwede mo siyang ipasok sa Pag-ibig. Yun. So kung kumikita ka na, nakikita mo na yung pera mo is kung saan lang mapupunta, huwag mo sayangin yan, sir, ma'am, please. Kasi maraming tao na hindi nila alam kung paano gamitin yung income nila, yung yung pera nila. So bandang huli, kung tumanda na sila, wala na silang kakayahang maghanap buhay, diba? Yung iba, ang inaasahan nila yung pensyon, gaano ba kalaki yung pensyon? Pero kung halimbawa at the young age, natutunan mo na mag-invest, natutunan mo nang kumuha ng maraming property, at the long run, diba, pagtanda mo, magiging katulong mo to eh. Kasi ang mahalaga lang naman dito sa ginagawa natin, you need to start somewhere, you need to start now. Ayun ang pinaka the best na suggestion natin. Pag hindi mo siya nasimulan, diba, ang kagandahan pa pag nagsisimula ka na maaga, diba, if ever nga lang na magkamali ka, you have the time to bounce back. Ang problema kasi pag nagkamali ka ng medyo may age ka na, wala ka ng leeway na bumalik pa, masaayos pa, medyo matatagalan ka at matatagalan. Yun. Pero pagdating naman sa real estate investment, you will not get wrong. You will not be wrong sa pag-invest ng property, diba? And just to give you an idea, lahat ng mayayaman sa Pilipinas, they have their own investment, specifically dito sa rental or sa properties, diba? Now, bakit dito sa Ortigas? Ang kagandahan dito sa Ortigas, yung value ng unit is tumataas siya compared dun sa province. Kasi sa province, ang movement hindi naman ganun kalaki. At the same time, yung uupa doon, syempre may provincial rate ka, hindi rin naman ganun kalaki yung
na-expect mo na ano na uupa sa iyo, 'di ba? Pare-paras na pare-paras na level, 'di ba? Pero kung halimbawa nag-start ka ng magkaroon ng investment dito sa Pasig, specifically dito sa Ortigas, napakaganda kasi ng Pasig. meron po kaming Bicol Soto. So pagdating sa good governance, we are highly proud na meron tayong Bicol Soto. Congratulations Mayor for winning the third time, 'di ba? Pangatlo na po ni Mayor. So sa last term niya na po siya in 3 years niya. Ayun ang kumbaga nasubukan po siya ng Pasigueño, diba? So ibig sabihin kung pangatlong term niya na, the Pasigueño itself naniniwala sa capacity niya na mag-govern niya ang Pasig, which is ayun naman ang nangyayari. So congratulations Mayor, pati sa team mo na landslide na nanalo. Ang alam ko po na zero out po yung yung katunggali ni Mayor. Pero just the same, congratulations din po dun sa kasi po yan it's maganda po yung nangyari, naging turnout dito sa Pasig naging peaceful po yung election po natin. So yun, so mabalik tayo itong Pasig kasi pagdating sa investment, you'll net kumbaga magiging tama at magiging tama ka, imposible maging mali ka pagdating sa investment dito sa Pasig, diba? So lalo na yung mga bago dyan, we highly encourage na you need to start now, diba? Ano na natin, pag minay-tripping ako ng mga bata nag-start na nag-invest na sila ng maaga-aga, I congratulate them kasi in the young age nag-start na silang mag-invest. Yun ang pinakamaganda dyan. Ito ang pinaka-save pagdating sa investment. Trust me, itong pinaka-save. Yung loss nito, kasi sa ibang investment may loss pa may recession, may bagsak pa may babagsak. Dito hindi. Kaya nga dito nag-invest sila Robert Kiyosaki, di ba? Nag-invest yung mga mayayamang investor kasi ito yung pinaka-safe na investment, di ba? So yan, ang kalaban mo lang naman talaga dito is yung lindol. Pero just to give you an idea, napakataas po ng nito, ng kumbaga masasabi nating ang lindol kasi ang magnitude na hinihintay natin is the big one, which is 7.2, and it can stand almost or more than 8 magnitude. So po yan, earthquake proof pwede nating sabihin kasi sa ngayon wala pa namang mas mataas pa sa 7. So yan, at by experience nagkaroon din ng earthquake dito magnitude 5 or 6, di naman wala namang crack yung mga unit tinitingnan ko nga pero yun nga, ganun kaganda yung investment natin kasi at the same time precast technology po ito. So pagdating sa quality ng building is highly recommendable siya. At the same time yung price po natin very affordable. It starts at 3.3 million and 4.2 yung 3 bedroom po natin. Pero pwede na kayo mag-start ng 3.3. Okay na yun, basta makapagsimula lang kayo ng kagandahan sa ginagawa natin. Magsimula ka lang. Dun ka lang magsimula, 'di ba? Kasi pag nagsimula ka, you will figure out paano gagawin mo dun sa investment mo, 'di ba? So, pag nag-start ka ng investment, I really suggest na wag mong tirahan. Paupahan mo para may magamit mo yung pera at may pambayad ka dun sa investment mo. So, along the way, pag napag-aralan mo ng gusto, yun kumbaga the best yung gagawin mo. The best yung gagawin mo na magkaroon ng investment, rental property. At saka yung sinasabi nila na regarding dito sa condominium. Actually, itong condominium up to 50 years sila. 50 years. Tapos, ang mangyayari po kasi rito, since na ang lupa ay pagmamay-ari ng 8990, pag-uusapan yun na discontinue ba natin, kukontinue ba natin tong project natin.
'Diba? So kung continue, hindi gigibain yan. Pero pag di-discontinue or tatapusin na yung project, gigibain, tapos kung anong lilikumin makukuha ang pera, ayun ang paghahatian ng mga stockholders. Pag may unit ka, you are stockholders. Ganun ang nangyayari dito. So ayun, maraming salamat sa oras po ninyo. So kung ikaw ay naghahanap ng isang condo na affordable at nag-start ka mag-invest, I really suggest na mag-start ka na ngayon. If you're young professional, kontakin nyo lang po ako. Ilalagay ko po yung link para makontak po ninyo ako. So maraming salamat po. See you when I see you. Bye bye. See you at the next video. Bye bye.